Daig ng maagap ang masipag, ika nga. Kaya ang karinderyang ito bumili na agad ng mga reserbang LPG. Nabalitaan namin sa TV na magtataas uli yung tangke, kaya so nag-stock uli kami ngayon. Sa karinderya naman ni Divina, 12 LPG tanks ang nauubos kada buwan. Pag malaki na, tataas na natin presyo ng ulam, kahit yung kanin po. Sa ilang retail outlet at gasolinahan, ang sabi sa amin ng mga tauhan, nagtaas na sila ng presyo dahil sa bagong excise tax. 12 pesos ang iminahal ng 11 kilogram na LPG sa ilang Petron stations at gasol outlet at sa isang outlet ng Soleil na pinuntahan namin. Ayon sa patakaran ng Department of Energy, dapat magpaskil ang mga retail outlet o mga gasoline station ng notice kung alin sa kanilang mga produktong petrolyo ang pinapatawan na nila ng dagdag na excise tax. Walang nakapaskil na abiso sa mga inikutan naming outlet at gasolinahan. Sinusubukan pa naming kunan ng pahayag ang Petron at Soleil. Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang mga nasa pinuntahan naming outlet. As far as our record is concerned, wala pang nagno-notify sa amin. Nag-abiso na rin sa Energy Department ang kumpanyang Regasco na magpapataw din sila ng dagdag na excise tax bukas dahil ubos na ang stocks na binili nila noong 2018. Ang dagdag excise tax sa kada kilo ng LPG, 1 peso and 12 centavos. Kasama na rito ang 12 centavos na dagdag VAT. 1 peso is equivalent to 11 pesos per cylinder and they will consume that in 1 month. Hindi masyado mabigat. Ang nakikita kong mabigat na pasanin dito is gasoline, diesel. Dahil ito everyday ginagamit ito ng mga transport group. Kaya yan ang sigaw ng grupong FEDJUDAP sa pagsugod nila sa tanggapan ng Department of Finance. Ang pagkapatupad ng panibagong excise tax sa kada litro ng produktong petrolyo sumabay pa sa pagmahal nito sa world market. Mahirap po kasi yung dati kumikita kami ng 500, bawasan na yun. Sa bawat 50 centimos na itataas ng mga oil companies, 100 piso ang nawawala sa kita ng ating tsuper. Kaya doon sa halagang 2 pisong tinaas nila, 400 ang nawawala sa kasalukuyan. Kaya hirit ng FEDJUDAP sa LTFRB, ibalik ang 10 pisong minimum fare sa jeep. Suportado yan ng grupong Piston. Noong Nobyembre, ginawang 10 pesos ang minimum fare sa jeep sa Metro Manila at Regions 3 and 4. Pero ginawa ulit 9 pesos nitong Disyembre dahil sa sunod-sunod na rollback sa presyo ng krudo. Hindi pa tayo umaabot doon sa 45 level kung saan binaba yung pamasahe po 9 pesos. Tuloy po yung ginagawa nating technical working group kung saan meron tayong pinag-aaralan na mekanismo kung saan pwede natin ma-predetermine yung fare. Dahil din sa mababang presyo sa world market noon, kaya itinuloy ang pagpapatupad ng ikalawang bugso ng fuel excise tax ngayong Enero. Ang projection pa nga noon ng Budget Department, hanggang 2022 pa magpapatuloy ang paggaba ng world crude oil prices. Pero ngayon, papataas ulit ang presyo dahil sa cutdown ng produksyon. Sa kabila ng kambal na epekto ng oil price hike at dagdag excise tax, hindi nakikita ng gobyerno ang pagsipa ng inflation rate. Petroleum prices, pump prices, will be approximately 12 pesos lower than the peak, even with a 2 peso. Okay? Because bumaba talaga yung presyo ng crudo sa world market. Hindi accurate na sabihin ni Secretary Chocno na walang effect sa inflation yung train kasi by increasing taxes and increasing prices, inflationary siya by definition. Ang estimate po nila for the full year inflation for 2019 is 3.5% or lower. Ako si Lay Alves, ang inyong saksi.